Hello, good morning po sa ating lahat. Ngayon sa video ito ay pag-usapan natin ang about basic electronics. Mayroon kasi ditong isang subwoofer na Seos ang brand. Multimedia active speaker. Model Z-100. Ayaw nang gumana ito. At kung saksak ko dito saksak ko to dito sa may kuryente dito ayun, i-on natin ha. Yun lang ang nangyari sa kanya, nag-blink na lang yung power indicator niya at hindi na gumagana ito. Ayun, titingnan natin kung anong magagawa natin. Buksan ko ito. Tara, let's get started. Ito na, nabuksan ko na. At ang konti lang ang laman niya, konti lang yung pyesa niya. Mahirap to. Sige, try natin. First step natin ay sukatin natin yung kanyang primary supply. Ang primary supply nito, mga kaberks, ay nasa 300 plus volts. So ito na, isaksak ko ulit doon sa may kuryente. At yan, may kuryente na yan. Ito yung negative niya, negative ng filter capacitor. At ito naman yung positive. Tingnan natin kung ilan na voltahe ang nandyan. Wait lang. Ba't wala? I-on ko muna dito sa may likod yung switch niya. Ayan, mayroon siyang 320 volts. Ayan, tama naman siya. Dito lumalabas sa 320 volts pa rin. So okay ang primary niya. Itong primary na section niya dito. Okay to. Dito tayo sa secondary trace kasi nandito sa secondary ang sira nito. Okay, ito test ko muna yung diode niya. Set ko sa times 1 yung multitester, continuity test. Ito ang paan ng diode. Nagde-deflect siya for forward bias. Ang yung reverse bias, ito detection na lang ito ng mga. Patayin ko muna. Yung konting galaw ng pointer ay ang detection na lang, yung mga pisa nandito. So okay naman yung diode niya. Ito okay to, diode. Yung diode na yan okay pa. Next, ito i-test natin kung ilang voltahe ito para pasok dito sa may filter capacitor, sa may capacitor niya. Switch ko on, tapos ito ang negative. Set ko muna ang tester sa ang 50 DC volt. Tingnan natin kung may pasok na voltage dito. Ito ang negative, ito ang positive. Mayroon naman. Ayun, kung nakipansin mo mga kaworks, tingnan mo yung pointer ng tester ko, fluctuating current ito. Wait, klaruhin ito. Isentro natin ito. Siyempre na ba? Ito.
On ko ulit. Ayan. Ito ang dalawang paa ng kapasitor. Ito negative, ito ang positive. Ayan. Laruhin natin yung ganina, nakuha ko. Papansin mo yung pointer ko, nag-ano siya, fluctuate siya. So, nandito ang sira. Ito yun. Tanggalin natin itong mga ka-works, palitan natin ng bago. Tingnan natin kung okay na ba siya. Okay? So ito na mga ka-works. Tanggalin natin itong kapasitor na ito. Saka paglilinis ng tips mga ka-works, hinay-hinay lang pala sa pag dito, punas-punas dito, hinay-hinay. Ayan, para lilinis ulit yung tips niya. Pasok pa. Sa pag-test nitong kapasitor, short mo muna yung dalawang paa niya para makatest ka na maayos. Ganito pag short. Okay. Tapos ilagay mo itong test probe sa yung negative side niya. Ito yung negative. Ito yung negative niya. Ayan. Set mo yung tester sa times 10. Continuity test. Ayan. Times 10 continuity test. Ayan, nakatouch na ang probe sa negative niya. Tapos itong positive i-touch ko din dito sa may positive niya. Oops. Okay naman pala to. Dito daw tayo sa times 10. Okay pala to. Bakit kaya ganun? Okay, tanggalin ko rin itong mayroon din ditong kapasitor. Tanggalin ko muna to.
10 volts. So 10 volts din, 1000 microfarad. 10 volts, 1000 microfarad. Pareho lang siya dito. Pareho lang siya dito. Short muna natin. Tapos itong itim na probe, doon yung negative niya, tatouch natin. Saka ito ang positive niya. Tingnan natin. So mayroon ding konting leak. Ayan, konting leak siya. Ito na, nakabili na ako ng 10 volts 1500 microfarad kasi wala yung 1000, walang available na 1000 microfarad. So pwede na daw tong 1500 microfarad. 10 volts pa rin siya. Ikakabit ko na dito. Lang ya, di pa nga toyo. Putulin ko na yung sobra-sobra niyang paa. Tingnan natin kung wala ba siyang shorted. Ginawa ko pa naman iba no? Kung malaki pa nang ginawa natin. Ayan, wala naman siyang shorted. Ayan, wala na. Ayan, connected talaga yan siya. Saka ito dito, connected talaga. Ayan, connected yan. Ayan, hindi talaga siya shorted. Hindi na siya shorted. Safe na siya. Brasan natin. Tipis ko na. Ayan. Ikakabit ko na to sa kuryente. Tingnan natin kung anong nangyayari. Oh no, ganun pa din. Ganun pa din. Okay, since ganun pa din ang nangyayari niya, fluctuating pa rin yung supply niya, 5 volts, so hindi mahanap kung saan ang sira. So ini-injectan ko na lang siya ng 5 volts dito. Ito positive supply ng 5 volts, tapos yung gray naman negative supply. Ini-injectan ko siya ng 5 volts. So ang supply niya 5 volt na diretso. Ito 5 volts na diretso, hindi na yung 220 na galing sa wall outlet. Ayan, ito testing ko. Testing ko ang 5 volts niya. Tapos i-on ko.
nakauna pala. Ayan, may indicator na siya na stable na indicator. So, stable ang supply niya. Ngayon, iti-test ko. Testingan ko na. Wait lang. Saksak ko na to dito. Ayan na.